Hello, magandang umaga. Araw ng Monday dito sa Canada. At napaka-busy ngayong araw pagka Monday dito. Ngayon, spring na dito. At totally ay nagbabago na ang panahon. Makikita nyo maliwanag na. Sikat ng araw ay mataas na. Yan ang palatandaan na ay papasok na ang summer. So alas 6 ng umaga dito. At nakikita nyo naman na maliwanag na. Nakikita na ako dito sa loob ng aking sasakyan at sa paligid. Yan. Makikita nyo naman din sa harap nito maya maya pag nasa highway na tayo. Yan ang kaibahan ng winter at papasok ng summer. Mataas ang araw o alas 5 pa lang ay maliwanag na siya. Yan ang mostly na ano. Then sa winter naman ay magbabago yan. Months of November ay magbabago na ang panahon. Ang araw ay matagal sumikat. Sisikat ang araw ng sa November or mga ganon, papasok ng winter ay ano na siya, mostly 8 or 9 ng umaga. 8 or 9 na ng umaga ang sikat ng araw. Yan, kaya madilim. Napapansin nyo nung yung mga vlog ko na winter ay umaga pa lang, alas 5 pa lang ako alis na, ay napakadilim. Oo, talagang parang kumbaga madaling araw sa atin, parang pang alas 3 ng madaling araw. Yan. Ganun siya kadilim. Tahimik lahat. Wala kang ibang maririnig kundi yung mga crunch galing sa ice o galing sa sasakyan na kumbaga inahahabakan niya yung mga snow. So sobrang liwanag na. Kaya ang ating episode ngayon ay ang liwanag. Liwanag ng dilim. Yan. So ito, ako naman sa inyo. Ayan, papalabas na tayo sa highway. Okay? Kita nyo yung mga nasa gilid natin na pebbles or mga gravel o baga yung mga sand, yan, mga buhangin na nasa gilid. Ang gagawin ng mga community or munisipalidad dito sa amin sa Alberta, by city to, city governance to, ang responsibilidad nila ay linisin yan lahat ng ano sa kalsada. Yan naman ang magiging trabaho nila during summer. Ayan. So hindi sila nawawala ng trabaho, pero mostly yung mga yan, yung mga casual lang or ano, ay nililay off, then balik ulit sila sa winter. Yan, ganun ang ano yung mga yan. So ngayon mag-start naman na sila na magre-repair. Yan ang trabaho nila. Trabaho dito, ganito. Yan. So sa during winter ay magbubuho sila ng buhangin dyan sa kalsada, din asin, okay, para kakapit ng snow at maiwasan ang matinding disgrasya at magkakaroon para hindi na magkakaroon ng ice build-up sa kalsada gaya dito. So ang ginagawa ng mga yan ay magbubuhos ng buhangin o gravel. Ayan, nakikita nyo yung sikat ng araw. Araw, yan, ang oras ngayon alas 6 ng umaga. So mataas na ang araw niyan. Ayan. Ayan, magandang tingnan. Makikita natin yan sa sunod na araw pagka pumasok at lumabas na ang araw dyan. Yan ang magandang tanawin. Dahil yung sikat ng araw ay kulay orange. At yung paligid ay parang kulay orange din. Yan, magiging
pagitan. Yan, kaya magandang tingnan, magandang view, para kayong nagpi-paint o nagpi-painting sa isang na yung the dawn or dawn na yung kumbaga pa sunset or pa sunrise, gano'n na gano'n yung mga imagination ng mga painting, diba? Yung papalabas yung araw, gano'n. Marami kang makikita, napaka-well ng mga na yun. Look, utog yun, utog. Balikan natin yung trabaho nila dito sa Canada. Yan. Ganyan ang style nila. Okay? So sa papasok ng yan kagaya wala nang build up ng ice, wala nang snow, lilinisin nila yung lahat ng kalsada na yan. Wala na yung mga gravel dapat. Wala na yung mga buwang-buwangin na nasa gilid. Yan ang nila ngayon. Tapos sa winter, yun nga sabi ko sa inyo, magbubuhos ng mga di ba? Ganun din ang gagawin nila. Ibabalik lang din nila ulit yung mga nilagay nila dyan sa gilid. Kaya nga mapapansin nyo, marami mga bulubundukin na nasa gilid. Akala mo ay yun? No, hindi. Yun ay mga puro na iipon nila mga buhangin yan. O snow. Kayong truck dyan na sa gilid. Yan ang mga matindi, warak yan mga mabibilis pagdating sa winter or snowy, talagang bibit. May mga tara-tara pero hindi ganun kagaya sa atin. Yung mga yan ay talagang mabibilis lang tumakbo, ganun lang. So yun, usapan na rin natin ang gas pan. Napakataas na ngayon ng gas. So hindi lang naman tayo dito naapektuhan, kundi lahat ng buong mundo. Pero ang mas kawawa ay yung mahirap na bansa gaya ng Pilipinas at napakakurap pa. Okay. So may nga doon, may sinasabi nga doon na bakit daw hindi kayang pababain ang gas ng gobyerno doon sa Pilipinas pa, di ba? Ayan na, para makikita ata natin ang pagkasikat ng araw. Yan, okay. Yan, wala tayo tuloy sa yan, kita nyo? Ganda, di ba? Yan sabi ko sa inyo, nakaong-ong ang araw. Yan. Iiri pa lang yung araw, ayan oh. Ikita niyo, napakagandang view yan pagdating sa painting or ipipaint mo. Yan. Kasi ganyan ang magiging kulay niya, orange. Tapos maganda yung paligid. Tapos maganda yung niya. Ba tawag niyang ulap. Yan. Ganda, di ba? Diba ko lang makikita pa natin dyan sa itaas. Yun na siguro. Try natin kasi tataas tayo dyan laki ng araw. Hindi ko sure kung makikita pa natin
Kita nyo na. Ayun, mas lalo atang gumanda dito. Ba? Oh. Kita nyo? Ganda, di ba? Kaso papunta na tayo sa highway, kabilang highway ulit. Mabibilis pa naman tong kabilang highway na to. So focus muna tayo mga kaparing. Yan, malinis na yung kalsada kung napapansin nyo. Ayan, nawalis na yan. Ito, yan, mahalata mo pag nawalis na. Napakalinis na yan. Okay, yan, sa gilid, di ba, wala na pong buhangin. Yan ang nakakatakot dyan pag nagmumotor kayo. Yan, ingat sa mga maglalabasan na yung mga nagmumotor dito. At mga nagmumotor dito, mga malalaki mga malalaking siya, matataas ang sisi niya. Yan, so balikan natin yung ngayon ng anong gas ngayon. Napakamahal ngayon ng gas, grabe, napakataas. At ang tanong ngayon kung bakit at paano at hindi may baba ang gas dito sa atin. Alam niyo kasi dito sa ibang bansa, kahit dito sa Canada, ang ginagawa ng gobyerno dito kapag kay mataas na ang gas, sinasubsidize nila ang ng mga tao. So kunwari mataas ang tax, di ba? Yung lahat ng tax na yan ay mawawala yan. Kunwari tatanggalin yung tax sa gas, yung totally talagang tanggal talaga. Tama yung may nagsabi doon, may nag-comment doon sa gas na ng Pilipinas. Sino ba yun? Nakalimutan ko sino. Alam nyo, kaya naman talaga. Gagawin lang sa Pilipinas yan ay yung sobrang taas ng tax na in-implement nila sa mga tao ay tanggalin nila. So makakasave ang tao ng almost 70 pesos per liter. Hindi yung 10 pesos lang. 10 pesos ano yun? At taas na nga ng tax sa atin. Ba't di pa magawa yan na pababain o tanggalan ng tax doon sa di ba? Di ba buhaya talaga? Papatayin nila mga tao. Papatayin nila. Alam nila kasi na lalo maghihirap. Gusto ng mga sa atin ang marami maghihirap. Dahil kung walang mahirap, hindi sila kikita. Tandaan niyo yan. Kaya napakalaga ng estado ng pamumuhay ng mga mahihirap sa Pilipinas. Para sa mga mayayaman, ang pinaka main attraction o pinaka main nila talaga goal ay yung mga mahihirap na talagang dadami o talagang ngangawa sila sa hirap. Yan ang gustong-gusto ng mga yan. Bakit? Dahil kung walang mahihirap at magiging maayos ang daloy ng di wala silang makukurakot masyado. Hindi ganoon kalaki ang pera makukuha nila, di ba? Dito sa Canada, yan, tatanggalan nila ng tax yan. Kagaya niyan, mag-start, tatanggalan kami ng tax tungkol sa gas. So, yan, kunwari, ang gas namin ngayon dito ay umaabot ng 159 o 160 o 180. Yung iba, $2 na sa ibang provinces. Sa amin dito ay nasa 150, nasa 159 ang gas dito. Okay? So, ngayon, kung tatanggalan ng, i-subsidize ng government yan. So, siya ang magsasacrifice para sa amin. Ibig sabihin, magsasakripisyo siya sa, ito, ganda ng araw. Magsasacrifice siya sa, ng mga tao. Ayan. Ganyan dapat. Ang hindi corrupt na bansa. Okay. Ganyan. So, may tamang at may pondo. May pondo yan. Lalo na sa gas kasi economic kasi
global crisis kasi itong gas. So talagang kung tumaas, buong mundo tataas. Kahit sabihin natin yung bansa mo pa ay may gas, tataas talaga yan. Kaso kagandahan lang sa mga mayaman na bansa ay kagaya nito at maayos na bansa, ang gagawin mga yan ay sasaluin nila yung pagtaas ng gas sa mga tao. Ganon dapat. Tama yung may nag-comment doon. Hindi ko na maalala kung si Madam Watson or si kasi magaling commentator to si kaya tatakbo yung mananalo. Yan, so malapit na tayo mga kaparikoy. So yan, malapit na tayo. At kita nyo, napakasikat ng araw. Okay. So dapat ang gagawin ng mga tao ngayon sa atin ay gagawa ng alternatibo. So ngayon naglulupalok ng ang mga solar system ngayon sa atin. Ayan, mga kapwa natin kababayan, lumipat na kayo sa pangalawang stage natin ng para makaiwas kayo sa pagbabayad ng gas. Mag solar kayo. Ayan, lalo sa bahay ninyo, pagkabit kayo ng solar para lang sa ilaw at saka sa ibang mga equipment. Ayan. Kung may magsasabi na mahal ang solar panel, no, hindi mahal. Mag-order lang kayo, marami sa website ngayon, o marami sa online seller ngayon sa along China. Pwede kayo mag-order doon. Then saka nyo ipapakabit ngayon. Pag nag-order naman kayo, isang seat na yan, nakalagay na yan kung ilang power ang kaya niyang i-produce. So yan ang pinaka-alternatibo na nakikita natin, na para mag-survive kayo, para hindi na kayo aasa sa kuryente sa bahay. Kasi napakahirap ng buhay ngayon, napakakura pa ng ating bansa. Wala talaga, kawawa yan. So kawawa kayo. Kaya para mag-survive kayo, solar panel lang the best, para hindi kayo sa bayaran ng kuryente. Yan. Kasi wala na kayong kakainin nyo lang, ibabayad nyo dun sa na kuryente. Ano pa ba? Taas na ng gas. Yan, ganun ang mangyayari. So dami ko na nakikita, bumuo sila ang pang solar panel, kung paano gagawin, yun, manood kayo ng ganun. Napakalaking tulong yan na ganyan. Kahit ako, kung ako'y nasa Pilipinas, solar ang papaano ko lahat. Puro solar. Kasi mainit ang atin eh. Mainit ang panahon sa atin. Yan, dito na tayo mga kaparikoy. So papaalam na naman tayo. Yan. Okay. So dito na naman nagtatapos ang ating maalagang kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada. Ayan, ganda ng araw. Yes. Summer na.